Okay, so hello everyone. So meron tayong lesson about sa ating PHP po. So ito na, bakit po ba natin aaralin tong PHP? Kasi ang goal natin dito ay ma-access po yung database sa ating website. Okay? So meron tayo ditong yung sinend ko po sa inyong lesson po. Include ko na lang din dito. Ito yung ating PHP Essentials. Okay? So, si PHP ay another programming language for the web tulad po ng ginagamit natin na JavaScript. No po? So, medyo may kakaibang syntax lang dito at meron siyang functionalities na hindi natin magagawa sa JavaScript natin. So, una po, what is PHP ba muna? So, PHP stands for Hypertext Processor. No po? Unlike JavaScript na isang client-side language, ito ay isang open source scripting language na server-based. Okay po, server-based po siya, malalaman natin mamaya bakit po ba siya server-based. Okay, so dapat po una, bago kayo magkaroon ng isang PHP file, dapat yung HTML mo, papalitan mo ng .php para po makapag-run ka ng PHP files natin. Okay? Then, medyo different po siya in running a common HTML file. Okay? So, tulad po nito, yung nakikita nyo dito si PHP form.html, hindi po gagana yan. Okay? Hindi po mag-work as PHP dahil hindi naman po siya .php. So, gawa po tayo ng another file. Okay? Then, ito po ay sample lang natin. Tawagin natin as sample.php. Okay? Hindi naman po porket sinabing .php na po siya, purely PHP na yung ilalagay natin. So, still makakapaglagay pa rin tayo dyan ng HTML tags po. Ibig sabihin lang, HTML siya na PHP enabled, meaning gagana po, mababasa po ng computer natin, ng browser natin, yung mga PHP syntax po sa loob. Okay? And then body. Yeah. So of course, just like any normal na HTML, kailangan si head ay may title. Lumalabas naman po yung error sa ilalim. Thanks po doon kay Phoenix Code na tinutulungan po tayo. Okay, so yun po, meron tayong sample PHP. So, ayun pa natin content. Natin ang language. Then, yan. Sa body po natin, mag-declare po tayo ng isang simple na syntax. So, lagyan natin h4 sample PHP. Okay. So, pakita lang po muna natin na nag-a-appear po yung ating PHP file na po ng normal po, as a normal HTML. Okay. So, paano po natin yan i-run? Ito pong ating folder na tinatawag po na PHP test 2 ay nandito po sa ating folder. Ilalagay po natin siya sa folder sa loob po ng XAMPP. So, kailangan po natin talaga si XAMPP dito. So, kasi pipindutin natin siya. And then, sa htdocs, nakita niyo po yung folder htdocs. And then, lalagay niyo po dito yung folder po na to, yung PHP test 2. Make sure po na nasa loob po siya nung htdocs natin. So, kung wala po, hindi po siya mag-run kahit anong pindot nyo po dyan. Okay? Yan. So, ito po si PHP test 2. Yan yung ginagamit po nating folder. Po. Make sure po na nandyan. And then, hindi po siya binubuksan ng dinodouble click lang. Okay? Hindi po siya dinodouble click lang. Yan po. Nakita niyo, wala naman po nangyari. Nagpunta lang po siya sa text editor natin. Unlike po sa isang HTML na pag dinodouble click mo, lumalabas po yung result po. So, ang gagawin mo po, punta ko sa browser po. Sa browser, blank po yan. Wala pong kahit ano dyan. Then, make sure po na nakabukas na yung ating XAMPP. Ay, sorry, nakabukas na pala siya. Ito na po. Naka-on na po yung ating Apache and MySQL. Po, open na natin sila. So, running na yan. Then, type natin dito, localhost, and then slash, then yung pangalan po ng folder. Okay. So, PHP test 2.
Po, yun po yung pangalan ng folder. Check natin. Ayan po, PHP test2. Then, slash, kung ano po yung pangalan ng file, sample.php. Check po ulit natin kung tama. Sample.php. Okay. Run po natin. Then, makikita nyo na po na andito na po si sample.php. Any changes po, yan, baka hindi maniwala. Any changes po nilalagay natin dyan for the tutorial. Ayan, ay mag-reflect na po. Tulad na lang po ng kung ano po yung ginagawa natin sa isang HTML file. Po, ganun nga lang po siya nirarun. Kailangan tinatawag po natin yung localhost, php test2, sample.php. Dahil po kailangan meron na pong working na server na po para po mag-run ng isang PHP file. Okay? So, mag-try po tayo ng simple na syntax. So, paano po ba ang syntax ng isang PHP? So, ganito po. Meron pong test and symbol, question mark, PHP, then question mark ulit, and then greater than symbol. Ganyan po. So, para siyang sa XML. So, ganyan po ang kanyang opening and closing, meaning lahat po ng mula dito hanggang dito sa ilalim ay isang PHP file, isang PHP syntax, sorry. Okay, so type natin yung common printing natin. So, echo. Yan, echo po ay used for printing pwedeng text, pwedeng elements na po inside po ng ating HTML file. Okay, echo. Natin dito. H1. Bawa H1. This is a header using echo. Then closing H1. Makita niyo po, ang in-echo po natin or yung pinrint natin ay isang tag. No po? So, ibig sabihin, ito po mismo no, ay ipapasok po ng PHP sa loob ng ating body. Yan, so, maging result po yan. Check natin. Yan po. Okay? So, pwede namang hindi header, pwede namang text lang, wala namang problem. Yan, same lang po. So, meron tayong option to include HTML tags po inside. And kung gusto mong mag-concatenate, halimbawa, echo, hello, then dot. Dot po yung pinaka-plus natin dito. And kasi yung mga different yan ang difference niya sa JavaScript na plus. Ito po dot naman. Then, yan po, click. Click natin. Yan po siya. Okay? Lagyan tayong space. Ayun. Okay? So, ganyan po siya ginagamit. Ganyan po naglalagay ng PHP syntax sa loob ng ating HTML file. Okay, so punta tayo dun sa ating lesson para po ma-discuss natin. So, ito po. So, inline po yung ginamit natin kanina, no? Ayan. Pinaka-common po yan, lalo na po kung nagdi-display tayo ng content using PHP. Po, meron naman pong option para mag-external, pero po kung ang i-display mo lang naman ay simpleng kukunin mo lang lahat ng values. Hindi naman siya kahabaan, so pwede naman pong i-inline na lang po natin. Po, that way, mas makakatipid pa tayo. Then, whenever you want to add PHP, use the, yan, again, less than, question mark, PHP, and then sa dulo po ay question mark, greater than symbol. Yan. So, isa pong ginamit dito sa example na pinrovide ko ay yung date na function. Ano po ba yung date na function na yan? So, ginagamit po yan para ma-retrieve po yung ating current date. Okay, so try natin. Echo, then dot, ulit, then dot, date. Okay, so isa siyang function po ng PHP, no? Then year, yan, yung year po na malaki dapat ang gagamitin. Y na malaki. Then M na maliit, then D na maliit. Okay, so ang lalabas po dyan ay hello Clint plus yung date po natin. Oh. Check lang natin.
date. Oh, sorry. Kulang ng format. Okay. So, lumabas na po yung date po natin upon recording this video. So, ngayon po ay March 22, 2026. So, isa lang po yun sa mga functions na pwede natin gamitin doon po sa ating page. Okay? Next po. So, pwede naman tayong gumamit ng external na PHP file. May papakita natin mamaya yan. Gagamitin natin si include or si require. Okay po. So, meron siyang dalawang difference. Ang main difference po nila ay si include. Kung wala po, okay lang. Pero po kung require, ibig sabihin required, hindi po gagana kung hindi po makikita yung file. Okay? Ayan. Try natin. Lang po. Ayan. Okay, so ganito po gagawin natin. Ito pong si ating PHP file na to ay alisin natin dito. Cut ko lang siya. Then save. Then gawa po itong isa. Another.php. Then paste ko lang po siya dito. Okay? So yun po, nandito na siya. Then dito sa ating sample PHP, ang gagawin na lang natin ay mag-declare ulit ng PHP na tag. Then sulat natin dito include another.php. Okay. Okay, check lang natin. Okay. Hindi ko lang po sure kung garan ba siya with double quotation marks. Pero makikita naman natin. Make sure po na yung another.php ay nasa same po na folder, which is yung PHP test 2. Yun po, kasama po ng sample. Okay? Another and sample. Save natin. Tutrow naman siya ng error kung sakali. So wala pong nagtutrow na error. Meaning, gumagana po yung include. So burahin po natin si another dito. Pwede naman natin i-undo na lang yan. Then refresh ulit natin to. Okay. Sabi po dito, magsasabi ng warning. Yan, sabi din po dun sa tutorial. Pero pag naglagay tayo dito ng P, end of document. So marireach pa rin ba niya yung end ng document? Nare-reach pa rin po niya yung end ng document. Pero nabigyan lang tayo ng medyo nasty na error message po dito. Okay? So still, gumagana pa rin po siya. Pag naman po ginawa natin ay require, ayan, kita po natin difference. So mula sa include, naging require na po siya. And hindi na po siya tumuloy dun sa end of document natin. Kita niyo po, hindi naman po lumabas. Okay? So, para po lumabas, balik natin si another. And, lalabas na po yung end of document. So, ganun po yung difference ng include and require. So, kung sakali lang po na gusto mo, hindi po humaba yung HTML file mo dito, yan, no problem. Lagay mo lang po yung include or si require. Yan po si another. Okay? So, keep na natin yan as is. So, yan po itinatawag na external PHP. Ano? Kung kanina po yung internal, ito naman po yung external. Okay? So, halos very similar lang naman po yung logic. Ano? Katulad po no, sa JavaScript and sa CSS po natin. Then next, proceed po tayo sa ating lesson. Next po ay variables. So, makikita niyo po meron ditong mga examples po ng syntax. Ano? Yan. But make sure po na basahin niyo po ito hanggang dulo, no, para makita niyo po yung mga tutorials kung paano po mag-declare ng data sa SQL. Yan po, magpasok ng data, kumuha ng data mula sa text boxes using PHP. Yan po, nandyan po lahat ng mga tutorial na kailangan natin. Okay? So, ito po, meron tayo ng mga PHP variables. No po? Katulad po ng
any naman po, programming language na merong sariling decision making. Okay, tulad po ng JavaScript, ng Java, ng C++, lahat po sila ay meron pong variable, hindi po mawawala yan. Okay, so ang declaration naman po ng variables po dito ay ganito. Kita natin. $sign. And then, kung ano pa yung pangalan ng ating variable. Halimbawa ay number equals 10. Or $sign name is equal to no. Okay, so ganyan lang po. Ganyan tayo nagde-declare ng variable. So loosely type siya, tulad na lang po nung mga nakikita natin sa Python, sa JavaScript. Hindi po tayo nagde-declare ng actual variable type, po ng data type, sorry. Katulad po nung sa Java na dapat may integer, may double, may string, na po kailangan pa natin i-typecast kung iibahin natin. Dito po, kung ano po yung dineclare mong value, mag-a-adapt na po ng kusa yung ating variable. Okay? Sabi po dyan ay isa siyang loosely type. Po. It automatically associates a data type to a variable depending on its value. Be mindful lang po na medyo case sensitive po ang data types po ng PHP. Just like any other naman po na programming language, na yung name po na malaking N ay different po sa name na maliit ang N. Okay? Ayan, so paano po natin sila gagamitin sa ating echo halimbawa? Okay, echo. $sign. Okay, so ang tanong po, sino mauuna? Yung ating bang external or yung ating echo name? Po, makikita natin. Okay, so makikita nyo po, nauna po yung external. This is the external bago po dumating dun sa name ko, which is Clint. Okay, pwede natin yung enclose din sa ating tawag dito, sa ating HTML elements tulad po ng h4. Ayan po, para magkaroon siya ng style h4. Okay, so paano po pagka meron ng tag? So kailangan na natin ng quotation marks. Okay, tulad po nung kanina, ito po sa echo po natin. Okay, so ang tanong po, kung naka-double quotation marks ba, hindi pa ma-void yung variable na name? Po, hindi po ba siya ma-void? Natin. Ito niyo po, hindi po. Okay, so nade-detect po agad ni PHP kung ano po ang gusto nating ilabas. Basta po may nakita siyang $sign na ganyan. Yan. Sa iba po, ginagawa lang pong single quotation marks. Yan po. Okay. Ayan. Check nyo po, and then same lang naman po siya ng, ayun po, makikita nyo. Same po siya na naging h4 pero nawala na po yung pagka-value po niya. Ayan po. Okay. Ayan. So, dapat double quotation marks para mabasa po nila. Ayan. Pwede po ba kayong mag-concatenate dyan? So, pwede naman po. Then, dot ulit natin. Then, ang closing. Then, dot. So, yun nga. Connected na sila. And then, lagay natin dito si $sign number. Okay, yun nga po ang concatenation. Okay? Okay. Okay. So, lumabas na po yung dalawa nating variable. Natawag na po natin sa ating PHP syntax. Then, ang kagandahan po sa PHP, no, po nakikita nyo, meron ditong PHP na ganyan, merong PHP na ganito. Gawa po ulit kayo ng isa. Ito. Palandagin natin sa end of document. Declare po kayo ng isang PHP. Yan.
And then, echo ulit natin dito yung same na values dito. Yan, baka po kasi yung iba iniisip, after nitong PHP na to, wala na po yung data, nawala na. Hindi natin ma-access yung number, hindi natin ma-access yung name. Yan, commit ulit natin. Makikita nyo, na-absorb po nitong pangalawang PHP, yung mga values po dito sa unang PHP. So, nare-retain po lahat. So, kahit po lumundag, kahit po maputol. Kaya huwag po kayo matatakot na, ay, naputol na to. Wala na yung value ko. Hindi po. Pwede pa din. Okay? So, try natin kung gagana po ba siya dun sa ating external. No? Kung in-include natin siya, lagyan natin dito from and from another page. Okay, yan po. Check natin. Yun. Doon lang po siya nagka-problem. Bakit po? Kasi yung ating name tsaka number ay na-declare pa lang after po tawagin si require another.php. Paano naman kung itong variables na to ay inalis natin dito, then nilagay po natin sa another.php natin. Ito po kasi yung mga questions na madalas mong iisipin kung ikaw po ay nag-PHP since medyo bago lang po sa paningin natin itong tags nila. Okay, tsaka yung mga imports na yan, includes, require, yan po, mga bagong terms po lahat yan. Okay, so paano po ginawa natin itong si number at si name, nakalagay sa another, and then, na-require natin siya dito sa ating sample.php. Ngayon po, ina-output natin sila. Okay, so ganun po ang maganda sa ating PHP file, na-absorb po yung mga values. Hindi mo na kailangan tawagin po yung mga class na may class na ganito, may class na ganyan. Wala na po. Basta po kailangan i-require mo lang, and then imagine niyo na lang na nasa loob na po nito yung another.php. Lahat ng variables, lahat ng mga ipiprints, echoes, ng mga if statements doon ay na-absorb na po nitong PHP tags natin. Okay, yan po. So makikita nyo naman, mula dito yung variable, lumipat po dito, nagamit po natin. Okay, so ganun po mag-declare ng variable. So any type ng value naman ilagay nyo, okay lang. So maging ano po siya, bawat decimal. Yan, maging mindful nga lang po tayo sa kung ano yung pinapangalan natin para po hindi malito kayo at yung mga ibang users na halimbawa sa group nyo sa project. Masasabihin nyo decimal ay decimal naman. Pag name, make sure po na string po yung lalagay natin sa name. Okay, then napakita na natin si echo. So si echo ay used for output simple text. Pwede pong mag-output ng HTML tags and mag-output po ng variables. Yan po. Yan. Makita nyo pati yung line break po. Ina-output din po sa echo. And then the last po before sa functions ay yung dot operator natin. Kitang-kita nyo naman. It is used to concatenate or to join together the two or more strings. Hindi po siya ginagamit for addition po. Gamitin nyo siya as 10.10. So, hindi po ganun siya gumagana po. Kung mag-add po kayo, mag-declare po kayo dito ng $sum is equal to number, tapos plus na po, number plus decimal. Okay, tsaka nyo po dito ilagay yung sum. This is the sum. Okay, para makita lang po natin name and then the sum. Ayan po, makita nyo po 20.5. Pinag-add na po kasi natin. So, different na po yung operator dito for concatenation, which is in joining ng dalawang text or string.
tsaka po yung pag-add po ng dalawang numerical value. Copy natin to. Then, dito rin. Okay. Yeah, this is the sum from another page. Yan po. So, yun po yung mga basics na dapat yung matutunan kung kayo po ay mag-i-implement ng PHP syntax sa ating HTML file. Okay, yan lang po muna. Thank you po.